Hindi ka pa rin nakapaghugas ng pinggan? Hindi ba't kanina pang umakit ang mga plato sa lababo? Sinabi ko na sa'yo na unahin mo itong mga inuutos ko bago ang ibang mga gawain. Nilalangaw na oh. Pasensya na po tay. Inutusan po kasi ako ni inay na magtindi ng kakanin sa tapat ng eskwela ni na Kuya Jomer. Nangangatwira ka pang hayop ka. Kung anong inuutos ko, yun ang gagawin mo. Yan na nga lang ang pakinabang mo sa akin eh. Hindi mo pa magawa ng tama. Uhugasan ko na po ang mga plato tay. Ilalapag ko lang po itong bilao sa lamesa. Bilisan mo! At kapin-kapin na ako! Wala akong magamit na baso! Dinampot na may 58 taong gulang na si Romeo ang bilao na ilalapag sana ni Buloy sa ibabaw ng lamesa. At walang awa nitong pinaghahampas ang katawan ng may 18 taong gulang na binata. Hindi pa nasiyahan. Iniuntog pa ito sa dingding na yari sa matigas na kahoy ng Nara. Aray po tay! Tama na po! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa akin! Nakakapikong ka na eh! Napipikon na ako sa katamaran mo, hayop ka! Tama na po tay! Aray! Naluluha sa sakit ng kanyang ulo si Buloy sa lakas ng pagkakauntog niya sa dingding. Gusto niyang tumakbo ng mga oras na yon para makatakas sa kalupitan ng kanyang ama. Pero katulad pa rin ng dati, naduduwag siya sa posibleng kahihinatnan ng paglalayas niya. At kahit hindi na siya makahinga, sa sobrang hapdi ng mga sugat niya mula sa bilaong nasira sa katawan niya, sinalo na lamang niya pati ang tadyak at suntok ng kanyang ama. Kulang na lang ay pumasok na siya sa ilalim ng lamesa para magtago. Pero hinihila siya ni Mang Romeo sa tuwing napapalayo siya sa kamao nito. Hindi na alam ni Buloy kung saan siya dapat lumugar. Dahil kung hindi naman niya susundin ang utos ng ina niyang si Vilma, ay tiyak na ito naman ang magpaparusa sa kanya. At mas malala pa sa ginagawa ng kanyang ama ngayon. Idagdag pa ang galit ng Kuya Jomer niya sa tuwing napapabayaan niya ang alagang aso nito. At kapag minamalas-malas pa, katabi pa niya sa pagtulog sa kulungan ng asong si Tinoy. Ano bang ingay ang naririnig ko? Dinig na dinig ko ang pagsisigaw mo, Romeo, kay Buloy. Ano bang problema niyo mag-ama? Anak mo kasing yan eh. Nadatnan kong hugasin pa rin yung mga platong inutos ko sa kanya kanina pang umaga. Sino bang hindi magagalit sa kanya, Haber? Inutusan ko siya kanina maglako ng kakanin sa eskwelahan ni Jomer. Teka, nasa na ba ang benta mo? Akin na at wala tayong bigas ngayon. Inilahad ng may 50 taong gulang na si Vilma ang kamay sa nakasiksik na si Buloy sa ilalim ng lamesa. Nakayakap siya sa haligi nito at pilit ikinukubli ang payat niyang katawan. Sakalang din niya naalala na ang pinagbentahan niya ng kakanin ay nakaipit sa bilaong inihampas sa katawan niya. Ano ba? Nasa na ang benta? Nangangalay na ang kamay ko ha? Lumabas ka nga riyan sa ilalim ng lamesa. Ang laki mo na't hindi na rin bagay sa'yo magtago riyan. Nanginginig ang katawang nag-aalalang lumabas sa ilalim ng lamesa si Buloy. Hinarap nito ang kanyang ina na nakadamit pang dasal pa ng mga oras na yon. Isa itong pasyonista sa simbahan at inuupahang tagaiyak sa mga burol o lamay. At ang perang kinikita nito ay siya namang ipinampupuhunan sa pagbili ng mga sangkap sa pagluluto ng kakanin. Hindi na nakapag-aral si Buloy. Dahil ang Kuya Jomer lang nito ang iginapang ng kanyang mga magulang sa pag-aaral sa sekundarya. Kahit 3 beses na itong bumabagsak sa pag-aaral. Kaya umidad na halos ng 20 taon ay nasa 3. grado pa rin ito. Si Buloy na matalino ay nasa bahay lang at tagasalo ng mga init ang ulo ng kanyang mga magulang. Nagkalat po sa sahig, Nay. Nasa bilao po yun at dinampot ni Itay. Ginamit pang palo sa akin. Ano? Tatanga-tanga ka naman eh. Bakit doon mo nilagay? May bulsa ka naman. Natakot po kasi ako na baka mahulog sa bulsa ko eh. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Pulutin mo na sa silong. Nang maibili ko na ng bigas, tanga. Binatukan pa sa ulo si Buloy. Natataranta namang mabilis na bumaba ng hagdan ng binata at pinasok ang silong ng kanilang bahay.
Yari yun sa kawayan kaya kitang-kita niya ang mga baryang nakakalat sa lupa. Sa tulong ng konting liwanag sa paligid, ay madali niya nakita ang mga pera sa lupa. Nagmamadali siyang pinulot yun isa-isa. At nang matapos na siya sa pagpulot, ay saka lang siya bumalik sa kusina kung saan naroroon ang kanyang mga magulang. Ito na po, Nay. Sa susunod na maulit to, hindi na ako magpapasensya sa'yo. Sige na, umalis ka na sa harap ko. At baka hindi pa ako makapagtimpi sa'yo eh. Isubo ko itong mga barya sa bibig mo. Sakalang nakahinga na maluwag si Buloy nang tumalikod ang kanyang ina patungo sa labas ng bahay para ito na mismo ang bumili ng bigas. Si Mang Romeo naman ay ipinagpatuloy ang paninermon sa binata nang harapin naman niya ang paghuhugas ng pinggan. Marami itong ibinilin sa kanya tungkol sa madalas na pagbabaliwala niya sa mga pinag-uutos nito. Minsan nga'y hindi na niya naiiwasan tanungin ang kanyang sarili kung anak pa ba ang tingin ng mga magulang niya sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan na makaramdam ng inggit sa ibang mga bata na mahal ng mga magulang nila. Pati sa Kuya Jomer niya ay nagseselos siya dahil mahal na mahal ito ng kanyang ama't ina. Magkaiba ang pagtrato ng mga magulang nila sa kanilang dalawa. Pagkatapos mo maghugas ng mga plato at baso, ipagtimpla mo ako ng kape. Opo, Tay. Tipid ang sagot na yun ni Buloy sa utos ng kanyang ama habang pangiwi-ngiwi ang mukha dahil sa matinding sakit ng pumutok niyang labi. Pati na rin ang pagkirot ng mga sugat niya sa likod. Dumidikit ang puting damit niya sa kanyang balat, kaya alam niyang dumudugo yun. Matindi rin ang paghapdi ng kanyang mga kamay, pati na ang mga brasong punong-puno ng latay at pasa dahil sa tubig na may sabon habang nag-uurong siya. Nasugatan siya dahil ang braso niya ang ginamit niyang pangsalag sa paghampas ng bilao sa kanya ng ama. At ngayong ang naguhugas siya ng plato, dumoble ang pagpapahirap sa kanyang bugbog na katawan. Ika nga sa mga kasabihan ng matatandang galit, dila lang ang walang latay. Ipinagdarasal na lang niya na sana dumating ang araw na magbabago rin ang kanyang ama sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Ano ba? Bakit ang tagal? Kanina pa ako nakaupo dito sa harap ng lamesa. Wala pa rin ang kapeng hinihingi ko. Eto na po, Tay. Ipagtitimpla ko na po kayo. Maya-maya biglang bumungad ang 20 anyos na si Jomer. Galing itong eskwelahan. Narito na po ako, Tay. Katulad pa rin ng dati, ginabi na naman ito sa pag-uwi. Dahil inuna pa nito ang pag-inom ng alak kasama ng mga kabarkada nito. Kilalang siga at basagulero ang kuya ni Buloy. Pero ang nakakapagtaka, kahit harap-harapan na ang mga ginagawa nitong kasamaan, ni minsan ay hindi niya ito kinakitaan na pagbuhatan ng kamay ng kanyang ama, maging ng kanyang ina. Kahit malaki na ang nagagawa nitong pagkakamali, ay tila baliwala lang yun sa kanyang mga magulang. Ipagtimpla mo na rin ang kape ang Kuya Jomer mo nang mawala ang pagkalasing nito. Bilisan mo ang kilos! Ano ba? Ang kupad-kupad mo. Para kang pagong. Isa pa ito sa mga napapansin ni Buloy sa kanyang ama. Kailangan pati ang kanyang Kuya Jomer ay pagsisilbihan din niya. Para na siyang katulong sa bahay nila. At para hindi na lumaki pa ang gulo, sinusunod na lang niya ang lahat ng mga pinag-uutos ng ama. Dahil kung magmamatigas siya o magrereklamo, baka ang kamao naman ng lasing niyang kapatid nang sumunod na magparusa sa kanya. Katulad na nakagisna niyang kalupitan sa mga magulang, ginagaya rin ito kung ano ang paraan ng pagpaparusa nito. Dahil sa katarantahan, ay muntikan pang mapasubsob si Buloy sa lamesang katabi ni Jomer. Napatayo ito at naitulak siya. Nanlilisik ang mga matang dinuro-duro siya sa mukha. Ano ba? Di ka nag-iingat. Saka may kasalanan ka pa sa akin kanina ha. Baka alam mo nakalimutan ko na. Bakit? Ano naman ang ginawang kapalpakan ng kapatid mo? Ito ho, Tay. Ipinahiya ko sa ka-eskwela at kabarkada ko kanina. Lapitan ba naman ako?
at ibinibigay ang nilutong kakanin ni nanay sa akin. Ayun, pinagtawanan ako at sinabi na akong parang bata. Bakit mo naman kasi pinahiya ang kuya mo? Di ka ba marunong maghintay na lapitan ka? Kahit kailan talaga palpa ka. Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Pasensya na kuya, hindi ko naman alam na mamasamayin mo paglapit ko. Abat, parang meron ka pang gustong palabasin sa tono ng pananalita mo. Baka gusto mong makaranas matulog ulit sa kulungan ni Tinoy. Talaga namang hayop ang tulong niyo sa akin di ba? Kaya hindi na po ako mabibigla kung doon muli ako patutulugin. Halos umikot ang buong katawan ni Buloy nang dumampi sa mukha niya ang malakas na sampal ng kanyang ama. Gumuhit ang sakit dahil meron pa siyang sugat sa kanyang labi. Parang namanhid at nag-init ang buo niyang pisngi. Nahaplos niya ng sariling palad ng namumulang balat ng kanyang pisngi. Napatayo na ang kanyang ama at galit na galit siyang dinuro-duro sa kanyang sentido. Hindi ka marunong rumispeto sa nakakatanda sa'yo Ang hirap sa'yo. Pati kuya mo sinasagot-sagot mo na. Mas patanda siya sa'yo. Kaya nararapat lang na matuto kang lumagay sa dapat mong kalagyan. Pasensya na po. Pasensya. Durugin ko yung mukha mong lintik ka Parang siga sa kantong binangga ni Jomar ang nakatayong si Buloy. Hindi na rin ito ininom ang tinimplang kape ni Buloy para sa kanya. Si Mang Romeo naman ay mas pinili na lang din pumasok sa kwarto nito. At naiwan si Buloy na nakatingin sa mga kapeng nakapatong sa lamesa. At habang nag-iisa na siya sa kusina, saka lang niya pinahid ang mga luhang umago sa kanyang pisngi. Maya-maya ay dumating na ang kanyang ina. Narito na ang bigas. Isaing mo na to at nang makakain na tayo ng hapunan. Huwag mo aalisan ng tingin at baka matulad nung nakaraang araw, hinilaw mo yung kanin. Saka mamaya pagkatapos mo, pumunta ka sa bahay ng matandang babaeng nanlilimos dyan sa kanto. Malapit sa bakuran natin. Singilin mong bayad sa pwesto. Iniabot kay Buloy ni Aling Vilma ang 1 kilong bigas na nakalagay sa berdeng plastik. Kinuha ito ni Buloy bago muling nagtanong sa kanyang ina. Sino po? Si Aling Bella po bang tinutukoy niyo? Sino pa ba? Ang babae lang naman na yun ang madalas kong nakikitang nakapwesto sa labas ng bakuran natin. Ang gusto ko magbayad siya ng renta sa pwesto. Aba, sayang din naman ang ibabayad niya. Dagdag kita rin, hindi ba? Pero kakarampot lang po ang kinikilan sa panlilimos. Kawawa naman po siya, Nay. Kawawa? Sa akin hindi ka naawa? Aba, hindi tayo kawang gawa para libre silang gumamit ng serbisyo ng bakuran ko. Sundin mo na lang ang ipinag-uutos ko. Kaya ka nasasaktan dahil sa marami kang dahilan. Hindi naman po siya ganun, Nay. Pulubi po kasi si Aling Bella. Dapat po tayo pa nagbibigay ng tulong at pagkain para sa kanya. Talagang malaki na ang saltik sa utak mo no? Kaano-ano ko ba siya? Saka, huwag ka nga magpakita ng pagmamalasakit sa mga ganyang tao. Nako, magsisisi ka. Kung hindi ako nagkakamali dating matino ang babaeng yan. Magmula nang mawala ang anak niya, nagkapeste-peste na ang buhay niyan. Ang ibig niyo pong sabihin, Nay, may anak po si Aling Bella? Bakit ba masyado ka maraming tanong, Gawin mo na lang ang ipinag-uutos ko sa'yo at tigil-tigilan mo ang pagbibigay ng malasakit sa babaeng yun. Nakakairita na. O ano, nakapagsaing ka na ba? Nakataas ang kilay ni Aling Vilma habang napadako ang tingin sa hawak na plastik ni Buloy. Saka lang niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Opo, magsasayang na po ako, Nay. Nakita mo ba? Inginuso ni Aling Vilma ang labi nito sa labas ng kanilang bahay. Ang itinuturo nito ay ang matandang nakasandal sa bakod na humihingi ng limos sa mga taong dumaraan. Nakataas ang kamay ng babae. Gula-gula nitang mga damit na suot. At may mga sugat ng talampakan dahil wala itong sapin sa paa. Hindi ka na maghihirap pang puntahan ng babaeng yan sa kanilang tirahan sa bundok dahil nariyan na siya. Lapitan mo. Singilin mo nang may pakinabang naman ang pagiging tambay mo rito sa bahay.
Masakit talagang magsalita ang ina ni Buloy. Nararamdaman niya sa dibdib niya ang tila kutsilyong tumutusok sa puso niya sa bawat salita ni Aling Vilma para sa kanya. Ayun na lang po, Nay. Nakakahiya po kasi. Si Raka, siya ang dapat mahiya aba. Malaking abala at nakakasikip sa daan ang ginagawa niya. Ano? Tatayo ka na lang ba riyan? Nagsisimula na namang uminit ang ulo ni Aling Vilma kay Buloy na noon ay napapahawak na lang sa batok. Itinuloy na lang ni Buloy ang naudlot na pagsasaing sana. Pero imbis na matuwa, ay sinipa siya ni Aling Vilma at tinamaan ang kanyang puwet. Sa sobrang lakas, ay muntik pang matapon ng hawak niyang plastik. Ako nang gagawa niyan. Puntahan mo na ang pulubing yun at hingan mo ng renta. Kung ano-ano pang pinag-ahawak mo riyan. Bilisan mo at baka makaalis na. Opo, pupunta na, Nay. Bilisan mo! Nagmamadali namang tinakbo ni Buloy ang daan patungo sa kanilang pintuan. Nilapitan niya ang matandang pulubi na sa tingin niya ay edad 52 taong gulang. Hindi nalalayo sa edad ng kanyang ina. Habang papalapit siya rito, ay saka lang niya napagmasdan na nakakaawa pala ang itsura nito. Bukod sa basaang damit, dahil sa nakaraang pag-ulan, ay napakarami rin itong butlig sa balat. Tanda na ito'y natutulog sa kanto o sa kung saan lang ito dalawin ng antok. Maitim din ang mga kuko nito na humihingi ng limos sa mga dumaraan na hindi naman ito pinapansin. Karamihan kasi na napapadaan sa kanilang harapang bakuran ay puro galing sa bundok. Ang iba naman ay mga estudyanteng papauwi na sa kanilang mga tinitirhan. Ano pa nga ba ang mabibigay na limos ng mga dumaraan kapag gabi na at ubos na rin ang kanilang mga baon? Maliban sa 2 piso na nasa palad ng ginang, kalahating tinapay at tubig lang ang nasa tabi nito. Nakaupo ito sa lupa at halos nanginginig ang katawan. Aling Bella, pinapasabi po ni Nanay na kailangan daw po ninyong magbigay ng renta sa pagpwesto nyo rito sa labas ng aming bakuran. Napaunat pa sa pagkakaupo si Aling Bella nang marinig ang boses ni Buloy. Matagal bago ito nakapagsalita. Pinagmasdan muna nito ng mabuti ang binata. Para bang bigla itong nakaramdam ng awa nang tumingin ito sa sariling palad at malungkot na ibinalik ang tingin kay Buloy. Paano ba to? 2 piso lang ang nalimos ko sa maghapong panghihingi ko sa mga dumaraan. Buloy! Matagal pa ba yan? Sige, Buloy, kunin mo na tong 2 piso sa palad ko at baka saktan ka uli ng walang yamong mga magulang. Paano po kayo? Sige na, kunin mo na to. Saka dalhin mo na rin tong langis ko at igamot mo sa mga sugat mo sa mukha. Kahit papano'y nakaramdam ng tuwa si Buloy sa babae. Tila nakaramdam din siya ng pangliliit sa sarili sa ugaling yun ni Aling Bella. Kulang na lang ay ipagduldulan nito sa kanya ang hawak na maliit na bote na may lamang langis para lang makabalik agad sa kinaroroonan ng kanyang ina. Hindi ko po ito matatanggap, Aling Bella. Sa tingin ko po, mas kailangan niyo po ito eh. Sige na, sarili mo munang alalahanin mo. Tinatawag ka na ng iyong ina. Ako naman ay aalis na rin. Gumayak ito patayo habang dinadampot isa-isa ang mga gamit nito. Si Buloy naman ay malungkot na lang na napatingin sa mahinang pagkilos ng matanda sa pagkakasandal nito sa kanilang bakod. Huwag ka lang makakalimot ng pagtawag sa Diyos para manatili kang mabuting tao, ha? Natigilan si Buloy sa paalalang yun ni Aling Bella. Sa isip niya'y nagagalit siya sa anak na umabanto na rito at sa asawa nitong pinababayaan lang itong mamalimos ng tulong sa iba para lang mabuhay. Sinusuong nito ang ulan para lang makakuha ng awa sa iba. Hindi napansin ni Buloy
na napakatagal na pala niyang nakatayo at nakatanaw lang sa papalayong babae. Parang may kung anong kurot sa puso niya habang pinagmamasdan ng barya sa palad niya. Kasama ng langis na simbolo ng pagpapakita ng pag-aalala ng matanda para sa kanya. Oo, pagmamalasakit galing sa ibang tao. Higit dapat sana'y ang kanyang ina ang magpakita nun sa kanya. Hoy! Buloy! Ano na? Pumasok ka na rito! At akin na yung mga binigay sa'yo! Opo, nariyan na po. Tinakbo lang ni Buloy ang pagitan nilang dalawa ni Aling Vilma. Nakaabang ito sa pintuan ng kanilang bahay. Ilang saglit lang ay nasa harapan niya na ito at nakalahad ang palad. Nakatingin ito sa hawak niyang pera at bote ng langis. Iniabot niya rito ang 2 piso. Bigla ay napataas ang boses nito. Ano to? 2 piso? Saan naman aaabot tong binigay ng pulubing yun? Akin na nga yung hawak mong bote. Langis po ito, inay. Igamot ko raw po sa sugat ko. Itapon mo. Aanihin ko naman yan. Kahit ipamprito ko sa itlog, hindi yan sasapat. Kalokohan. Baka matetano ka pa riyan. Pesteng babaeng yun. Ako ba'y pinagloloko niya? Hindi naman po siguro, nay. Nakita ko pong yan lang talaga ang kinita niya. Isa ka pa. Kahit kailan palpak ka talagang utusan. Hindi na nakapagsalita si Buloy sa muling pagpapakita ng pagkairita sa kanya ni Aling Vilma. Nakasimangot ito na parang hindi nakakaramdam ng awa kay Aling Bella. Ay, kung sa bagay, pambili na rin to ng bawang. Sa susunod, sabihin mo sa babaeng yun, taasan na ang ibibigay, ha? O siya, pulutin mo na mga nakakalat kong bilao. Wala na naman ako mapaglalagyan ng ilalako kong mga kakanin. Sinira na naman ng ama mo ang bago kong bilao. Mabilis namang dinampot ni Buloy ang nasirang bilao. May mga bahid yun ng dugo dahil sa pagtama nito sa likod niyang nasugatan. May maigagamot na sana siya sa sugat niya. Pero kinuha rin ng kanyang ina ang bote ng langis saka itinapon sa labas ng bintana. Ang kuya mo pala dumating na ba? Opo, lasing na lasing nga po eh. May bago pa ba? Lagi namang umiinom ng alak ang kapatid mong yun. Hay, magmula nang mapasubo yun sa gulo, naghirap na tayo ng ganito. Nakakawalang gana. Huwag mo na nga ako tawagin kapag kakain na. Parang napagod ako sa'yo. Gusto ko na magpahinga. Malaki po talagang nawala sa inyo at sa akin. Kung hindi siya nagpakitang gilas sa mga walang kwenta niyang barkada, hindi rin po sana ako mahihinto sa pag-aaral. Ang boses mo marinig ka ng kuya mo. Gusto mo ba mabugbog ulit? Dating mayaman sina Aling Vilma at Mang Romeo. Kung hindi lang sa mga nangyaring malaking trahedya sa buhay ni Jomer nang minsan masangkot ito sa away kalye, ay hindi nila dadanasin ang paghihirap ngayon. Muntik makapatay ang Kuya Jomer ni Buloy nang pagsasaksakin nito ang lalaking tumanggi na inaalok nitong tagay ng alak. Mabuti na lamang at hindi ito napuruhan. 5 taon na ang nakakalipas, pero hindi pa rin niya yun magawang makalimutan. Ito rin kasi ang araw na pinahinto siya sa kanyang pag-aaral. Mabuti na lang at pumayag makipag-areglo ang nakaaway ng kuya nito. Pero ang kapalit ay malaking halaga para mapaurong ang demanda. Kasama sa naibayad nila sa biktima ang kanilang bahay at lupa. Dahil sa kahihiyan, lumipat sila sa malayong baryo para walang makakilala sa kanila. Hinintay lang ni Buloy na makapasok sa kwarto ang kanyang ina at ipinagpatuloy na ang naudlot niyang mga gagawin. Nang matahimik na ang kanyang paligid, saka naman pumasok sa isip niya ang kaawa-awang pulubing matanda. Ibinigay pa nito ang kakarampot na nalimos para lang sa sakim niyang ina. Sa kanyang saglit na paglingat ng pag-iisip, ay hindi niya napansin ang kanyang ama. Oh, anong itinutulala mo dyan sa harap ng lababo? Nakapagluto ko na ba ng kanin, ha? Hindi pa po, itay. Kasasalan ko lang po nitong kaldero sa kalan. Inutusan po ako ni inay na maningin ng renta kay Aling Bella kanina eh.
Ano? Mas inuna mo na naman ang utos ng iyong ina? Tanga ka talaga. Kailan ka ba magtatanda, ha? Saka, huwag na huwag kang lalapit o makikipag-usap sa babae yon. Dahil may dala siyang kamalasan at wala sa katinuan. Gusto pa sanang sagutin ni Buloy ang paninirang puri ng ama niya kay Aling Bella. Pero hindi na lang siya umimik. Bukod pa ron, ibig niyang ipagsigawan dito na sila ang tunay naghahaman at wala sa sariling katinuan. Dahil imbis na ang pulubi ang bigyan, ang ina pa niya ang nangikil dito. Mas madalas na kung sino pa ang naghihirap, ay sila pa ang umaastang tao kaysa sa mga nakakaangat. Saan po kayo pupunta, Tay? Pagpapahangin dyan sa labas. Hindi na rin ako kakain. Nawala na ako ng gana. Pero, hindi ko po ito mauubos at mababaho lang po itong matitirang kanin. Problema mo na yon. Isa pa, tuyo na naman ang ulam ko. Sa maghapong pagtatrabaho sa bukid, mabigat ang gawain ko. Pero hindi man lang ako makakain ng ulam na adobong karing baboy. Marami naman po tayong manok. Ipagkakatay ko na lang po kayo para mailuto ni inay. Peste! Baboy ang gusto ko, hindi manok. Makalabas na nga lang. Nakakainis talaga. Wala na nga nasabi pa si Buloy nang diretsyong lumabas sa bahay ang kanyang ama. Naiwan pa nga ang usok galing sa bagong sinding sigarilyo nito. Humugot na lang siya ng malalim na hininga at pinagtuunan ng pansin ang nasirang bilao na itinabi sa sulok ng kalan malapit sa dingding. Nang gabing yun, ay hindi na rin kumain ng hapunan si Buloy pagkaluto niya ng kanin. At nang masiguradong maayos niyang naitabi ang ulam, nagpasya na rin siyang pumasok sa sariling kwarto. Inilapat niya ang masakit na likod sa matigas niyang papag. Gumuhit ang kirot sa kanyang sugat. Kahit sa higaan, ay hindi niya maiwasan ng hindi ikumpara ang kanyang sapin sa likod sa banig na gamit ng kuya niya. Dahil bukod sa malambot yun, gawa pa sa kutsyon. Abakang banig naman ang sa kanya, maitim at luma na. Ano kayang pagkakamaling nagawa ko sa una kong naging buhay at napunta ako sa ganitong klaseng pamilya? Kasabay ng pagpikit ng mga mata ni Buloy ay ang pagdalaw sana ng antok. Pero bigla na lang umalulong ang alaga nilang asong si Tinoy. May paniniwala pa naman ng mga sinaunang matanda. Ang pag-alulong daw ng aso ay pahiwatig na merong mamamatay. At kung saan daw ito nakaharap, ay doon daw may nakatakdang masasawi. Napabalikwas ng bangon si Buloy para tingnan ang aso nila. Nasa kabilang dingding lang ito ng kanyang kwarto. Kaya pagsilip niya sa bintana ay agad niya itong makikita. Pagdungaw niya sa binuksang bintana, napapansin niyang hindi ito mapakali paharap sa bahay ni Mang Kanor. Sinaway niya ito kaya tumigil ito sa pag-aalulong. Sakto namang kapapasok lang ng kanyang ama sa kanilang bahay. Natakot lang siguro si Tino sa presensya ni Itay. Makatulog na nga. Muling bumalik sa higaan si Buloy at ipinatong ang sugatang braso sa kanyang noo. Hanggang sa dinalaw na nga siya ng antok at nawala na ang mga ingay sa paligid. Kinabukasan, maagang nagising si Buloy dahil sa malalakas na sigawan ng mga tao sa paligid. Kabilang din si Tinoy na hindi mapakali sa kanyang kulungan. Pati mga magulang niya ay hindi rin magkamayaw sa pagtawag sa dakilang lumikha. Ay Diyos ko, bakit daw yung ginawa ni Paring Kanor? Kawawa naman si Maring Dedeng. Hindi ba't parati naman silang nag-aaway dahil sa madalas sa pambububog ni Maring Dedeng sa anak nilang si Lupid? Napuno yata si Paring Kanor kaya pinagtataga niya si Maring Dedeng. Sus Mariosep naman. Halos magkalasog-lasog raw ang katawan ni Maring Dedeng sa dami ng taga na tinamo sa katawan. Matignan nga natin at baka mahuli tayo sa mga balita. Wag na! Nakakasuka raw ang itsura ni Maring Dedeng. Saka alam mo ba, pagkatapos raw gawin ni Paring Kanor ang pagpaslang sa asawa nito, nagpatiwakal din ito gamit ang itak na ginamit sa asawa. Nakakapanindig balahibo dahil ang anak nilang nakasaksi sa krimen,
Hindi rin makausap at nakatulala. Aba, ikaw ba naman na makakita ng buta na pangyayaring yun? Hindi ka matutulala? Yun ang dinig ni Buloy na usapan ng mga magulang niya mula sa labas ng kanyang kwarto. Dahil dito'y napabilis ang pagbangon niya at diretsyong napatakbo sa kaibigan niyang si Lupin. Sa dami ng mga taong nakikiusyoso, ay nahirapan pa siyang makapasok hanggang sa loob ng bahay, diretso sa kwarto ng ina ni Lupin. Halos mapugto ang kanyang hininga nang makita ang nagkalat na dugo sa dingding ng kwarto. Mga laman at hibla ng mga litid-litid na halos kahawig na ng corned beef. Parang wala sa katinoan ang gumawa nun. Sa tabi naman ni Lupin ay ang may laslas sa leeg na si Mang Kanor. Nakaupo si Lupin sa tabi ng bangkay ng kanyang mga magulang. Katulad dito ni Buloy na napakaraming latay at pasaang balat. Dahil naman sa pambubugbog ng mga magulang nito. Ito marahil lang gustong ipahiwatig ni Tinoy sa alulong nito kagabi. Lupin, magsalita ka. Magpakatatag ka. Walang tugon o pagsulyap man lang sa mukha ni Lupin. Nanatili lang itong tulala at walang tigil ang pagsigok. May makintab na bagay sa balat ni Lupin sa parte ng mga sugat nito. Pero hindi na lang yun pinansin ni Buloy. Dumating ang mga pulis at kawani ng barangay para mag-imbestiga sa mga nangyari. At dahil sa matinding awa ni Buloy sa kaibigan, ay umalis siya sa bahay nila Lupin at nagpa siya na lang na umuwi na sa kanilang bahay. Nadatnan niyang galit na naman ang kanyang ama sa ginawa niya. Ayos ka rin no? Hindi ka rin naman tsismoso. Ang galing mo naman. Kung makatakbo ka ay parang may maitutulong ka. Kaibigan ko po si Lupin at nakakaawa po siya dahil wala na siyang mga magulang. Sus, baka nga si Lupin pa ang totoong pumaslang sa kanyang mga magulang eh. Gawa-gawa lang naman ng mga tsismosa ang kwentong si paring Kanor ang pumatay kay Maring Dedeng. Paano kung gawa naman yun ni Lupin? Naku, wag po kayong magsalita ng ganyan, tay. Paano kung totoo po talagang inosente si Lupin? Kilala ko po ang kaibigan ko. Hindi niya po yung magagawa. Nakita mo naman hindi ba? Kasama pa rin siya sa investigasyon dahil siya ang natirang buhay. Bakit hindi kasi siya nakaisip ng paraan para humingi ng saklolo, Aber? Kahit pa po, hindi niya yung magagawa. Talagang ipinag-iita ni Buloy na malabong makapatay ang kanyang kaibigan. Maya-maya sa pagtungo niya para dumaan sa pagitan ng kanyang mga magulang, ay napansin ni Buloy ang bahid ng mga dugo sa kamay ng kanyang ama. Kahit sa mga kuko nito, hanggang sa laylayan ng damit nito. Sinamaan niya ito ng tingin sa hinalang baka may kinalaman ng kanyang ama. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka na nga sa harapan ko. Initin mo na yung kanin para makakain na ako. Marami po kasing dugong laylay ng damit nyo at saka yung kuko nyo. Bueno, ano bang gusto mong palabasin? Sa tono ng pananalita mo'y parang, hindi ko nagugusto ng mga tingin mo na yan sa akin ah. Pero maagap na kumilos si Buloy. Iinitin ko na po yung kanin. Ba't? Iniisip mo siguro na akong pumatay sa mag-asawa no? Dahil ba sa mga dugong ito? Saan po ba kayo nagpunta kagabi? Kila paring Kanor nga. Kagabi maayos pa siyang kausap. Ipinakatay niya pa nga sa akin yung alaga niya manok eh. Ang haba nga ng buhay at nagkikisay pa. Pero pagkatapos naman nun umalis rin kagad ako. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa yung lintik ka? Diyos ko naman, Romeo. Papatulan mo pa ba yung anak mo? Magpalit ka na nga lang ng damit. Bakit kasi hindi ka muna nagpalit ng damit bago ka natulog kagabi? Saka tama lang si Buloy. Kapag nakita ng mga pulis na nag-iimbestiga sa mga nangyari ang dugo sa damit mo, baka sa'yo pa ibintang na ikaw ang pumatay sa mag-asawa. Talagang ginatungan mo pa ang magaling mong anak no? Ha? Tayo ko'y makita ng pag-iisip. Aalis na sana si Mang Romeo papunta sa kwarto para magpalit ng damit nang bigla nitong nilingon ang pintuan at malayong tinanaw si Aling Bella
na nakikiusyoso na rin sa mga tao sa bahay ni Mang Kanor. Tignan mo nga Vilma, babaeng yon. Bakit hanggang dito nakasunod yan? Aba, malay ko. Kahit saan tayo magpunta, kahit siguro lumipat pa tayo sa planetang Mars, nakasunod yan. Lintik ka kasi, kaya palaging nakabuntot yan sa atin. Wala ka kasing patawad. Makaalis na nga. Bakit ba nalipot na naman sa akin ang usapan? O ikaw, anong tinatayo-tayo mo pa yan? Tapos bang inuutos ko sa'yo, ha? Opo tay, maghahain na po ako ng pagkain. Nakakainis. Sira na naman ang araw ko. Halos mahigit ni Buloy ang sariling hininga sa kilos ng kanyang ama. Siguradong siya na naman ang pagbabalingan ng galit nito. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nakapaghain na rin siya ng pagkain. Inihaw na isdang tuyo at piniritong itlog ang niluto niyang ulam. Mahilig silang magkape kaya nagtimpla na rin siya. Sakto namang kalalabas lang ni Mang Romeo na nakasando lang. Ganon din si Jomer na sumilip na rin sa kwarto. Parang kagigising lang dahil may natuyo pang laway sa bibig nito. Siya rin pagdating ni Aling Vilma galing sa labas ng bakuran. Hindi muna ako papasok sa school, Nay. Matutulog ako maghapon. Masakit po kasi ang ulo ko eh. Dinamihan mo kasi ang pag-inom ng alak. Hindi ka na nasasabihan sa mga pinagagagawa mo. Sumbongero ka talaga, Buloy. Hindi naman ako masyadong nagpakalasing ah. Ang hilig mo makialam. Tama na nga yan. Nakasarap tayo ng pagkain. Kasamang pinag-iintay ang grasya. Maupo na kayo. Maupo ka na rin, Buloy. At pagkatapos mong kumain, ipag-igib mo ng pampaligo ang kapatid mo. Baka mahilo, mahulog pa sa balon. Ako po inay, masakit din po ang braso at katawan ko. Sasamahan ko lang po si Kuya sa pag-iigib. Ano ka ba? Hindi mo ba ginagamit ang utak mo? Nakita mo namang may hangover pa ang kapatid mo. Pinaiiral mo na naman yung selos at inggit mo. Hindi ka pa ba kontentong kain tulog ka lang dito? Hindi naman po sa ganun inay. Saka hindi po kain tulog lang dito. Pinagsisilbihan ko po kayong lahat na parang isang katulong. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Ang ibig mo bang sabihin eh, inaalila ka namin dito? Pamilya mo kami. Natural lang na pagsilbihan mo kami. Yan lang din ang pakinabang namin sa'yo eh. Nagre-reklamo ka pa? Sa wakas itay, nakita niyo rin ang tagong ugali ng lalaking yan. Masyadong makuwenta, maisip at kung ano-anong reklamo. Abay kung ganyan ang tumatakbo sa isip mo, ang mabuti pa'y umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ng anak na ganyan. Parang utang na loob ko pa ang pagpapalaki sa'yo ah. Ang simpleng almusal ay nauwi sa matinding pagtatalo at pagkakampihan ng mga magulang ni Buloy laban sa kanya. Totoo naman nakapansin-pansin ang pagkakaiba ng pagtrato sa kanilang dalawa ng Kuya Jomer niya. Hindi lang niya matiis ang nararamdamang sakit dahil mas nag-aalala pa ang mga ito sa kuya niya kumpara sa kanya na bukod sa tadtad ng latay sa katawan ay pagod na rin sa ibinibigay na sama ng loob sa kanya. Halos hindi niya malasahan ang pagkain. Itinungo ni Buloy ang ulo at hindi na lang umimik. Mas masakit pa sa sugat at pagdurusa ng kanyang kalooban ang pagpapakita ng mga magulang niya ng kawalang gana pagdating sa kanya. Kagaya ng ipinag-utos ng kanyang ina, ipinag-igib na lang niya ng pampaligo ang Kuya Jomer niya. Nakakadalawang salok pa lang siya sa balon na pag-aari ni Manang Dolores ay dumating naman ang dati niyang kaeskwelang si Berto. May dala rin itong timba at mukhang mag-iigib rin ito kagaya niya. Mukhang pares ko, napalo ka rin ng iyong ama. Natalo na naman siguro sa sugol kaya nilagyan ka na naman ng marka sa katawan. Bungad ni Buloy kay Berto habang hawak ang mahabang kawayang pangsalok sa tubig. Nakita niyang may mga bagong paso sa katawan ng bagong dating. Tinignan muna nito ang bilog-bilog na paso mula sa sigarilyo, saka napapahikbing ikinuwento ang nangyari. Tama raw ang sinabi niya at sa awa ni Buloy kay Berto, siya na rin na naglagay ng tubig sa timba nito. Ang malas naman natin sa mga magulang. Ito mo nangyari kay Lupin. Para bang
Tama lang nangyari sa kanya dahil wala nang mananakit pa sa kanya. Pero ako, kahit pag malupitan ako ni na Itay at Inay, mahal na mahal ko pa rin naman sila eh. Hindi ko sila magagawang saktan. Pwera na lang kung hindi ko sila kadugo o totoong mga magulang. Baka makapatay pa ako kung sakali. Malungkot na napangiti si Berto sa mga tinuran ni Buloy. Sinabi nito na kasalanan sa Diyos ang pumatay ng tao at hindi rin daw nito magagawang saktan ng mga magulang na nagpalaki rito. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ito sa kanya at siya naman ay binuhat na rin ng 2 malalaking timbang may lamang tubig, pampaligo ng lasinggero niyang kapatid. Pagdating niya sa bahay ay nadismaya si Buloy. Anak naman ng Teteng oh. Talagang ako pa rin na mag-uugos ng mga pinagkainan namin. Mahapdi pa naman ang sugat ko. Pero ang pagrereklamo niya ay naudlot nang marinig niya ang tinig ng kanyang Kuya Jomer. Bilisin mo! Iiling-iling na ipinasok ni Buloy ang 2 timba sa loob ng banyo, kung saan naroroon ang kapatid at hinihintay ang pagdating niya. Mukhang balak pa nitong magpahilod ng likod sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang sundin ito. Paliguan mo rin pala si Tinoy. Saka ibinili ni Itay kanina bago siya umalis. Bumili ka raw ng karning baboy sa palengke at ipaluto mo raw kay Inay. Matagal na raw siyang hindi nakakatikim ng adobo. Nakakadiri naman. Mukhang hindi ako makakain nun. Kahawig kasi nang nakita kong karne ng katawan ni Aling Dedeng. Mabuti naman. Pabor sa amin yun. Masosolo namin ang ulam. Nang-uuyam ang tawang yun ng Kuya Jomer ni Buloy. Kaya sa inis niya rito ay binilisan na lang niya ang paghihilod sa likod nito gamit ang magaspang na bato. Kailangan din kasi niyang magmadali para ibili ang kanyang ama ng karne ng baboy bago ito umuwi sa hapon. Ang ina naman niyang si Aling Vilma ay ume-extra muna ng paglalabada sa mga magulang ni Berto. Kinailangan pa niyang tulungan ito para makapagluto agad ng adobo sa gabi. Dahil sa pagmamadali, hindi niya sinasadyang nabitiwan ni Buloy ang hawak na batong panghilod at nabagsakan sa paang kapatid. Aray ko, hayop ka! Hindi ko sinasadya, kuya. Tila bingi si Jomer sa paliwanag ni Buloy kaya nang bigla itong tumayo, dinampot nito ang bato. Nagulat siya nang ibatuyo ng kuya niya sa kanya at tumama sa kilay niya. Pumutok yun at tumagos ang dugo sa mukha niya. Hindi niya magawang maimulat ang kaliwa niyang mata dahil sa walang tigil na pag-agos ng dugo. Natatarantang hinubad ni Buloy ang kanyang damit at itinakip sa sugat niya. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Sakto naman naroroon si Aling Bella na nakasandal sa kanilang bakod. Gulat itong napatayo at nag-aalalang lumapit sa kanya. Ay, bakit ang dami mong dugo sa mukha, iho? Halika nga rito at ako nang gagamot niyan. Sino bang may gawa nito? Si Kuya Jomer po ang may gawa nito. Tulungan niyo po ako, Aling Bella. Hindi po tumitigil ang pagdudugo ng sugat ko. Madali lang gamutin yan. Teka, nasan ba ang langis na ibinigay ko sa'yo? Itinapon po ni Inay ng malamang galing sa inyo. Hay nako, maitim talaga ang budhi ng inay mong yon. Tinanggal ni Aling Bella ang nakatakip na damit sa may kilay ni Buloy. Hindi yun humihinto sa pagdugo. Dinukot ng ginang ang tinatago nitong langis sa bulsa nito. Nilagyan nito ng langis ang sugat ni Buloy. Nakaramdam ng ginhawa ang binata. Nawala ang sakit at nakakapagtakang huminturi ng pagdurugo sa kanyang kilay. Hala, mabisa po palang langis niyo, Aling Bella. Salamat po sa pagtulong niyo. Ako lang din ang may gawa nito saka may bulungan langis na to. Iilan lang kayo sa mga binibigyan ko nito. Kung gusto mo nga mapatino ang mga magulang mo, magagawa mo gamit lang ang langis na to. Ano po bang pangalan ng langis na yan? At napakabilis po ng epekto sa sugat ko. Ang tawag sa langis na to ay babunal. Malupit na gamot ito. At huwag mo rin ipagsasabi sa iba na meron ako nito. Masyadong gahaman ng mga tao.
Baka gamitin lang nila ito para kumita ng pera. Akin ang mga braso mo at nang malagyan ko na rin ng gamot. Makakaasa po kayo, Aling Bella. Hindi ko po ipagsasabi kahit kanino. Saka, salamat po talaga sa tulong nyo. Wala yun, iho. Masaya ko natulungan kita. Masakit din sa akin ang nakikita kang nasasaktan at binubugbog ng hayop mong ama. Sa katunayan mula pagkabata mo, nakasubaybay na ako sa'yo. Kaya alam ko ang hirap na pinagdaraanan mo. At ngayon 18 taong gulang ka na, aayon na sa'yo ang kapalaran. Hindi ko po kayo maintindihan, Aling Bella. Basta, maniwala ka lang sa akin, iho. Saka sa'yo na rin ang natitira kong langis na babunal. Ingatan mo ito at huwag mong hahayaang makita ng iyong ina para hindi niya itapon. Saka kahit na anong mangyari, huwag mo itong hahayaang malakdawan o mahakbangan ng iba. Bakit po, Aling Bella? Kahit anong klaseng gamot, gamit ang bulong, orasyon at ritual kapag nalakdawan, nawawala ang bisa ng kakayahan nitong makapagpagaling. Kaya sana makinig ka at ingatan mo. Sa katunayan, ginamot na rin ng langis na yan ng mga paso sa katawan ng binatilyong si Berto. Binigyan ko rin siya ng kaunti. Sa'yo lang ang pinakamarami. Basta kapag naubos, lumapit ka lang sa akin. Opo. Paano po? Kailangan ko na pong umuwi para humingi ng pasensya kay Kuya. Tango lang ang itinugon ng matanda kay Buloy. Sa pagtalikod ng binata, ay isang nakakatakot na pagngisi ang pinakawalan ni Aling Bella sa kanyang mga labi. Kasunod nito, ay tumawa ito ng mahina ngunit matinis. Pahiwatig ng isang masamang hangarin. Sinundan pa ng tanaw ng matanda ang papalayong binata. Saka sinulya pa ng dugo ang puting damit na iniwan ni Buloy. Napakasaya talaga ng araw na ito. Pwede na akong manood na lang ng kakaibang palabas sa pagsikat ng araw kinabukasan. Kasabay ng masiglang balita na magpapatibay sa aking kaligayahan. Pakanta-kanta pa si Aling Bella habang tinitiklop ang damit ni Buloy. Dinala niya yun sa kanyang dibdib na tila bayakap niya ang binata. Mahigpit ang ginawa niyang pagyakap habang nakangiti at pagkatapos ay nanlilisik ang mga matang muling sumulyap sa bahay ni na Buloy. Pagdating naman ni Buloy sa bahay nila, nadatnan niyang nagmumura si Jomar dahil sa malaking bukol nito sa ulo. Napatayo ito pagkakita sa kanya. Sabay hagis sa kanya ng batong panghilod na ginamit niya kanina. Itapon mong batong yan. Hindi ko na yan gagamitin. Pero imbis na itapon, ay itinabi yun ni Buloy sa kalan malapit sa naunang bilaong nasira. Para bang gusto niyang ipunin ang mga bagay na ginamit sa kanya para saktan siya. Pagkatapos, ay humingi siya ng pasensya sa kanyang Kuya Jomar. Pasensya? Nabukol na nga ako sa ulo. Humanda ka talaga kina Ina at Itay. Pagdating nila, isusumbong kita sa kanila. Hindi pa ba sapat ang sugat ko sa kilay na ikaw ang may gawa, Kuya? Kaya bakit mo pa ako isusumbong? Kulang pa yan, lintik ka. Dapat sa'yo, sa kulungan ng aso matulog. Tatanggapin ko, Kuya, kung yan ang kaliligaya mo. At kinukonsensya mo pa ako? Makatulog na nga lang. At baka hindi lang yan ang abuti mo sa akin. Pado ka. Nakahinga ng maluwag si Buloy nang makitang pumasok na ang kapatid nito sa kwarto. Ilang minuto lang ang lumilipas nang biglang dumating ang kanyang inang may dalang mga gulay. Ay, maaga ako natapos sa paglalabada. Teka, paano ba yung kilay mo, Buloy? Malamang dahil sa katangahan yan. Teka, nandito ka rin? Hindi ka ba nagtrabaho sa bukid? Naalala ko nga pala. May lakad kami ni paring Salvador. Bisperas pala ng piyesa sa kabilang baryo. May asabong. Inaya ako kahapon para samahan ko raw siya para ilaban ang talisay niya. Grabe naman pagkasugaron lang kumpare mong yon. Ay siya, mamaya ka na lang umalis at hindi pa yata nakakabili ng karneng baboy si Buloy.
Ano ba naman yan? Ang kupad talagang utusan yan. Teka lang, napano ba kasi ang kilay mo? Nakakairit ang pagmasdan eh. Saka, bakit nagkikintabang ng mga balat mo? Binato po kasi ako ni kuya ng kanyang panghilod. Baka nasaktan mo rin. Kaya tama lang yan sa'yo. Sandali. Pupunta ko muna si paring Salvador. Sige na, Romeo. Ikaw naman, Buloy. Pumunta ka na sa palengke. Bumili ka na ng karne, dali. Opo, Nay. Nagmamadaling umalis si Buloy para bumili ng karne at muntik pa nga makasabay sa paglalakad ang kanyang ama. Lumiko lang ito sa daan patungo sa bahay ni Namang Salvador. Sumulpot naman ang kaeskwela niyang si Berto sa kabilang banda at may daladalang basket. Mangunguha raw ito ng papaya. Dahil sigurado daw ang ama nitong si Mang Salvador na mananalo ang manok sa sabong. Ano? Pambihira naman si Mang Salvador. Wala pa nga ang panalo eh. Nagpapahanda na ng gulay na isasama para sa manok. Napangisi din si Berto sa sinabi ni Buloy. Kahit ang totoo, malas ang ganon pagdating sa panabong. Kabaliktaran daw ang mangyayari. Hindi na lang pinansin ni Buloy ang isyu na yon. Mas natuon ang pansin niya sa makintab na likido sa mga paso sa katawan ni Berto. Ginamot ka rin ng mabait na si Aling Bella? Tumango lang si Berto, saka mabilis na naglakad kasabay niya. Nag-usisa rin ito sa kung ano raw ang sadya niya sa palengke. Bibili lang ako ng karning baboy. Namimiss na kasi ni Itay na mag-ulam ng adobo eh. Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ng dating kaeskwela ni Buloy. At nangakong dadalhan siya ng lutong ulam na adobo ring baboy. Ramatikman daw niya ang luto nito. Ilang oras pa ang nakalipas ay nakabili na si Buloy ng karning baboy. Nagkahiwalay din naman sila ni Berto, kaya mag-isa na siyang umuwi. Pagbalik niya sa bahay, ay abala naman si Aling Vilma sa pagluluto ng kanin para sa tanghalian. Tumulong na rin siya sa pagluluto at pagkatapos, saka lang niya pinaliguan si Tinoy. Kaya lang ay bigla siyang kinabahan ng biglang umalulong ang aso. Nakakatakot ang paraan nito ng pag-alulong. Walang patid at paharap sa dinaanan nila ni Berto kanina. Ano ba, Buloy? Patahimikin mo nga yan si Tinoy. Nakakapanindig balahibo ang alulong ng asong yan eh. Kaya aga-aga, pinaiinit ang ulo ko. Nakapagtataka nga po, Inay eh. Dahil sa araw siya umaalulong, mukhang hindi po maganda ang kutob ko. Huwag ka nga parang tangar yan. Oh, nandyan na pala ang ama mo. Hindi ba sila natuloy sa pagsabong? Napatayo naman si Buloy mula sa pagkakaluhod sa harap ng pinaliliguang aso. Nakita niyang nagmamadaling maglakad ang kanyang ama, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kapansin-pansin din ang mga tilamsik na dugo sa damit nito, pati ng dugo sa mga kuko nito. O bakit humahangos ka? Nagtataka si Aling Vilma sa itsura ng kadarating palang na asawa. Nasa puno ito ng hagdan sa may pinto at hawak ang sandok na gamit sa pagluluto ng kanilang ulam. Kabalas naman ang araw na ito, oh. Aba, yung panabong ni paring Salvador ang pinagdiskitahan niyang patayin. Nag-away kasi sila ng asawa niya. Sa galit ba naman niya eh. Bigla na lang niyang pinugutan ng ulo yung manok. Inago ko ngayong hawak niyang patalim eh. Kaya ito, namansan tuloy ng mga dugong damit ko. Masyadong mainitin ang ulo ng mga tao ngayon ah. Magpalit ka na ng damit mo at huwag ka na munang tumuloy para magsabong. Paputi pa eh. Hintayin ko na yung adobo mo. Siya nga pala, Buloy. Pagkatapos mo riyan, puntahan mo nga yung babaeng yun sa harapan ng bakuran natin. Paalisin mo kung kinakailangan. Si Aling Bella po? Pero nanlilimos lang po siya ng tulong. Konting barya. Suntok o sunod? Ang dami pang sinasabi. Basta paalisin mo. Wala naman pong ginagawang masama yung tao eh. Anak ka ng putya. Halika nga rito. Po. Hindi na pinatapos magsalita ni Mang Romeo si Buloy dahil ito na mismo ang lumapit para suntukin siya sa sikmura. Kahit madalas yung gawin ng kanyang ama, nagugulat pa rin siya kapag sinasaktan siya nito.
Halos mamilipit siya sa sakit ng sikmura habang nakaupong nakabaluktot sa lupa. Nakita yun ni Aling Bella, kaya nagmamadali itong lumapit kay Mang Romeo. Ang kapal naman ang mukha mong saktan ng anak mo. Aalis ako kung yan ang gusto mo. Huwag mo lang saktan si Buloy. At kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam sa anak ko? Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa akin. Baka matagal ka ng pinaglalamayan. Kung hindi rin dahil sa akin, wala ka rin sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng asawa ko. Baka gusto mong kalad ka rin kita palabas ng bakuran ko. Hindi yan sinasabi, ginagawa. Kahit kailan inutil ka pa ring asawa. Akma na sanang susugurin ni Aling Vilma si Aling Bella para sampalin, ngunit maagap na tumayo si Buloy para saluhin ang palad ng kanyang ina. Hindi naman yun nagustuhan ni Aling Vilma, kaya ang hawak na sandok nito ang pinampalo sa mukha ni Buloy. Nasugatan ang pisngi ni Buloy. Umagos ang dugo. Itinapo naman na nabiglang si Aling Vilma ang sandok nang makita ang nagawa. Pasensya ka na. Bakit kasi umarang ka? Wala naman po kasing kasalanan si Aling Bella. Ipinagtatanggol lang po niya ako. Kita mo na, sa kabila ng pananakit ninyo sa anak ninyo, mahal na mahal pa rin kayo ni Buloy. Nakakainggit. Sa inyo pa ibinigay ng Diyos ang isang mabuting anak tulad niya. Tumigil ka. Sige na po, Aling Bella. Huwag niyo na po akong alalahanin. May karma rin ang mga magulang na katulad nyo. Sisingiling kayo ng tadhana sa kalupitan nyo. Isang pagbabanta ang pinakawalang yun ni Aling Bella. Nandidilat ang mga mata nito, saka mabilis tumalikod palayo. Kasabay nito ay ang malakas at nakakatakot na pag-alulong ng aso, paharap sa papalayong matanda. Hoy, Tinoy! Tumigil ka! Nakaka-bad trip eh! Wala nang nagawa pa si Buloy, kundi ang pagmasdan na lang ang papaalis na ring ama, kasunod ng kanyang ina. Naiwan ni Aling Vilma sa lupa ang sandok na ginamit sa pagpalo kay Buloy kanina. Pumasok na ito sa kanilang bahay at dinampot naman ni Buloy ang sandok para itabi sa naunang mga gamit na nagdulot ng sugat sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit at para saan ang ginagawa niyang pagtatabi sa mga gamit. Pagpasok niya ng bahay, diretso siya sa kusina. Sa harap ng kalan ay inilapag ni Buloy ang sandok sa tabi ng bilao at bato. Katulad ng mga naunang bagay na yun, may mga bahid din yun ng kanyang dugo. Kakain na ako, Vilma. Ipagsandok mo muna ako ng adobong baboy. Narinig mo naman Buloy, di ba? Ipagsandok mo na ang tatay mo ng pagkain. Idamay mo na rin ang plato namin. Tignan mo nga sa labas. At parang may naghahanap sa'yo. Tinatawag ang pangalan mo eh. Saka lang din kumilos si Buloy nang marinig ang pamilyar na boses ni Berto sa labas. Pagkasilip niya sa pintuan, nakita nga niya ito na nakatayo sa may puno ng hagdan. Nakangiti ito at hawak ang isang mangkok na punong-puno ng laman ng adobong karne. Tinupad nito ang sinabi kanina nang huli silang mag-usap na patitigimin siya ng luto nito. Salamat, Berto, sa ulam. Mukhang sarap. Saka marami itong dala mo ha. Baka naman wala na kayong ulam. Sumagot lang ito ng hindi at ibinida pa kay Buloy na pinili daw nito ang malamang parte ng karne dahil gusto raw nitong siya ang unang makatikim sa unang luto nito. Nahagip pa nga ng paningin niya ang pasilip-silip na si Aling Bella mula sa kalayuan. Kitang-kita ni Buloy ang masaya nitong pagkaway at malapad ng pagkakangiti bago ito tumalikod. Saka naglakad papalayo. Kinabahan naman si Buloy sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nawala lang ang atensyon niya sa matanda nang biglang magsalita uli si Berto para magpaalam. Maya-maya na lang daw nito babalikan ng lalagyan. Salamat, Berto. Mukhang bagong ahon lang to sa kalan ha. Mainit pa. Mabilis ang ginawang pagtalikod ni Berto kay Buloy. Si Buloy naman ay muling sinulyapan ng hawak na mangkok bago dinala sa naghihintay na lamesa. Nakaupo ang kanyang mga magulang. Ganon din ang Kuya Jomar niya, nakakaupo lang din nang dumating siya.
Inilapag niya sa gitna ng mesa ang ibinigay sa kanya ni Berto. Saka nag-agawan na sila sa pagsandok ng kanin sa plato. Aba, kanino galing to? Mukhang masarap at malapot ang sabaw. Galing po kay Berto. Sabi po kasi niya kanina nang makasabay kong bumili sa palengke, patitikimin daw niya po ako ng luto niyang adobo. Aba, tingnan mo nga ang batang yun. Maaasahan na sa pagluluto. Hindi kagaya ni Buloy, walang kaalam-alam pagdating sa kusina. Sinaing na nga lang ang lulutuin, nahihilaw pa. Hindi po ba't anak siya ni Ninong Salvador? Patikim nga po kung gaano kasarap. Halos magkakasabay pa ang tatlo sa pagsandok sa karne gamit ang kutsara. Si Buloy naman ay nagkasya na lang sa kanyang upuan at naghintay sa reaksyon ng mga tumikim. Wow! Ang sarap naman ito. Pero bakit ganon? Makunat ang laman pero malinamnam naman ang lasa. Tama ka, Tay. Ang dami nating ulam ngayon. Sa sobrang sarap ng lasa, nakalimutan na ng tatlo na patikimin si Buloy ng ulam. Kung tutuusin ay para sa kanya yon. Pero dahil sa ganado ang kanyang pamilya, ay nagkasya na lang siya sa ulam na niluto ng kanyang ina. Hindi na nga halos nagalaw ang niluto ni Aling Vilma. Dahil mas inuna pa nila ang ulam na luto ni Berto. Hindi maipaliwanag ni Buloy ang kabang biglang bumundol sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang maingay na tunog sa pagnguya ng tatlo sa laman. Pati na rin ang biglang pagtatayuan ng mga balahibo sa kanyang katawan. Simula sa kanyang batok hanggang braso. Ang sarap talaga. Grabe ang busog ko. Sabi ng ama ni Buloy habang nakaliyad at himas-himas ang sariling tiyan. Si Jomar naman nakailang dighay bago nilamasan pa ng kanin ang natirang sabaw sa mangkok. Si Aling Vilma naman ay siging tanggal ng mga tinga sa ngipin dahil makunat raw pero masarap. Nang mabusog ang tatlo sa pananghalian nila at nasimot ang kanin at ulam, biglang nakaramdam si Buloy ng pag-init ng kanyang katawan at pagtulo ng kanyang laway. Dahil isa-isa nang nagsipasok sa kwarto ang kanyang mga magulang at kuya niya, sinarili na lang niya ang matinding pananakit ng kanyang ulo, katawan at pagkirot ng kanyang mga sugat. Mahapdi at hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kaya bago pa lumala, kinuha niya ang langis sa kanyang bulsa at ipinahid yun sa mga sugat na kumikibot dahil sa sakit. Maya-maya'y dagling ng laho ang pananakit na nararamdaman ni Buloy. Napalitan yun ng antok at pagod. Kaya pagkatapos sa ginagawang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan, wala sa loob na dinampot niya ang sirang bilao, batong panghilod at sandok. Dinala niya ang mga yun sa kwarto at ipinatong sa lamesa saka siya umidlip. 4 na oras mula sa kanyang pagkakahiga ay nagising si Buloy sa pagkakagulo ng kanyang pamilya sa labas ng kanyang kwarto. Kanya-kanya silang pagsusuka. Ang kuya Jomar niya ay sa lababo nagsusuka. Sa bintana naman nagsisuka ang kanyang mga magulang. Inay, itay, ano po nangyayari sa inyo? Ang hayop na to, nagtatanong pa. Kuya, bakit ba? Ang hayop na si Berto, naka-eskwela mo. Yun ang dala sa atin ng ulam. Grabe! Karne pala ng mga magulang niyang niluto niya. Ano po? Nanlalaki ang mga mata ni Buloy nang marinig ang sinabi ng ama. Palibhasa'y kagigising lang niya. Kaya matagal bago niya naunawaan ang ibig sabihin nito. Ang karning kinain namin kanina, kaya pala makunat. Karne pala ni paring Salvador at asawa nito. Niluto ni Berto. Marami sa mga kapitbahay natin na nabigyan niya. Kaya pala kakaiba ang lasa. May nasarapan daw kaya humingi pa ng isang pang mangkok. Tapos... Napasugod na naman si Aling Vilma sa bintana para sumuka lang ulit. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Kaya si Mang Romeo na ang nagtuloy. Nakalagay daw sa malaking kawa. Nakasalang sa kalan habang nakapatong pa raw ang mga ulo ng mag-asawa sa ibabaw ng lamesa. At balak sa nagsisig naman ang iluto. Nakakadiri!
Pati si Buloy na hindi na rin kinaya ang mga narinig, napatakbo sa labas ng bahay at bumaligtad na rin ang kanyang sikmura. Pero sa kabila ng kanyang mga nararamdamang pandidiri, napatingin na naman siya ng masama kay Mang Romeo. Dahil sa tuwing may nangyayaring krimen, palagi nilang nakikitang duguan ang kanyang ama. Hindi kaya frame up? Pero ang totoo si Itay talagang pumapatay. Pero kumain din siya ng adobo kanina. Napuno ng katanungan ang isipan ni Buloy habang nakatingkayad sa harap ng kanyang mga sinuka. Kasabay din ito ang pagbalik sa kanyang alaala na ang mga pumapatay ay ang mga batang pinagmamalupitan ng kanilang mga magulang. May kung anong uri ng lagimang kumakalat sa baryo nila. Hindi ito simpleng patayan. Dahil nangyayari yon sa tuwing umaalulong si Tinoy at nakikita naming duguan ang damit ni Itay. Nahulog na muli sa malalim na pag-iisip si Buloy hanggang sa makaramdam siya ng paglalaway, panginginig ng katawan at muling pagkibot ng kanyang mga sugat. Kasabay ng may kung anong mga hayop ang gumagalaw sa kanyang sikmura ay ang tinig na bumubulong sa kanyang isipan. May nag-uutos sa kanya na pumasok sa kwarto at wala sa loob na kusang humahakbang ang kanyang mga paa kahit tutol ang isip niya. Kasalanan mo ito eh. Kung hindi mo tinanggap yung ulam, hindi kami makakakain ito. Saka, hindi ka man lang tumikim. Sinalubong ni Mang Romeo si Buloy ng suntok sa sikmura. Kamuntikan pang mapaihi sa short si Buloy dahil sa hindi maintindihang sakit na nararamdaman. Kapag kuway wala rin sa loob niyang pumihit siya papalabas ng bahay at pinakinggan ng utos ng kanyang isip na puntahan na lang si Berto. Bumalik ka rito! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Tila bingi na si Buloy sa mga sigaw at pagtawag sa kanya ni Mang Romeo. Diretso siyang naglakad habang binabagtas ang daan patungo sa bahay ni Berto. Katulad ng mga nauna, mas maraming taong nakiusyoso dahil marami ang nakakain ng karne ng tao. Hinawi ni Buloy ang mga tao at diretso siya sa kusina ni Berto. Naroroon si Berto kausap ang mga pulis. Nakaupo ito sa harap ng lamesa habang may taklob na puting tela ang mga pugot na ulo na nasa ibabaw ng lamesa. Nakasalang pa sa kala ng kawa at kapansin-pansin ng tila wala sa sariling sagot ni Berto sa mga tanong ng mga pulis. Sinunod lang daw ni Berto ang utos ng bumubulong na tinig sa kanya. Katayin daw at lutuin ng mga magulang para ipamigay sa kapitbahay. Nararapat lang daw yun dahil sa kalupitan ng mga ito sa kanya. Ang makintab na balat na may paso-paso ang patunay sa kalupitang sinapit nito sa kamay ng ama. Diyos ko, anong misteryong dala ng mga bagay na nadidinig ko sa aking isipan? Katuloy ng mga bulong sa isip ni Berto, nangyayari din sa akin. Pagkatapos marinig ni Buloy ang panig ni Berto, mabilis ang mga hakbang na hinanap niya si Aling Bella. Wala na ito sa tapat ng kanilang bakuran at hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin. Kaya ipinasya niyang umuwi na lang. Pagdating niya ng kanilang bahay, dumiretso siya sa kusina. Nadatnan niyang mga naglilinis ng ngipin, dila at bibig sina Mang Romeo, Aling Vilma at Jomer. Kanya-kanyang paraan kung paano matatanggal ang bakas ng lasa ng karne ng tao. Nakaramdam ng saya si Buloy sa kanyang nakikita. Pero hindi niya alam kung bakit at kung para saan ang tuwang nararamdaman niya. Masaya ka? Nakangiti ka dyan eh. Natutuwa ka nangyari sa amin to? Naku, hindi po. Sige po, papasok na po ako sa kwarto. Medyo madilim na po eh. Tsaka natitiyak kong hindi na kayo makakakain ng hapunan dahil sa mga nangyari. Nag-iwan pa si Buloy ng nakakalokong ngisi kaya't hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Jomer. Walang kaabog-abog na sinugod nito ng suntok sa mukha ang nakangiti pa rin si Buloy.
Hindi naman sinasadyang ngumisi ni Buloy. Kusa na lang lumalabas yun sa kanyang mga labi. Hindi rin niya halos naramdaman ang lakas ng suntok ng kapatid na si Jomer. Dala ng bugso ng kanyang damdamin at mga inipong sama ng loob, gumanti si Buloy rito. Tadyak at suntok sa mukha ang pinakawalan niya. Sumusobra ka na. Pinipilit mo akong labanan ka. Hayan, namnamin mo ang bagsik ng ganti ko. Walang pakialam si Buloy kung saan tamaan ng kapatid. Kahit bugbog na ito at putok na ang mga labi, wala siyang maramdaman ni katiting na awa rito. Nagsama-sama na ang lahat ng mga hinanakit niya. Wala ring nagawa si Mang Romeo para awatin si Buloy. Naiwan naman nakatulala si Aling Vilma. Habang gumugulong sa sahig na kawayan si Jomer, walang tigil si Buloy sa kasisipa sa katawan ng kapatid. Si Mang Romeo maya-maya'y tiyempong mahigpit na napahawak sa bewang ni Buloy. Tinangka nitong pigilan, kaya napilitan nitong bigwasan ng suntok sa mukha si Buloy. Hayop ka. Papatay mo bang kapatid mo? Papatayin ko talaga yung anak mong nagmamagaling. Anak! Buloy! Ano nangyayari sa'yo? Huli na para sa pagtawag ninyo ng anak sa akin. Wala sa katinoang tinalikuran ni Buloy ang natitigilang si Aling Vilma. Nakaawang ang bibig ng ginang habang sinusundan ng tingin ang paglakad ni Buloy papasok sa kwarto nito. Narinig pa ni Aling Vilma ang malakas na pagsara nito ng pinto. Pagkaalis ni Buloy sa harapan ng mag-asawa, hindi nila naitago ang pagkadismaya sa ipinakitang pag-uugali ng anak nila. May hindi tamang nangyayari kay Buloy, Vilma. Masyado tayo naging malupit sa kanya. Diyos ko, eto na ba ang kinatatakutan ko? Ang matutong lumaban sa atin ng anak mo? Naunahan lang niya ako, inay. Tumigil ka! Unahin mo munang gamutin ang mga sugat mo. Bumangon ka riyan! Samantala mula sa makapal na halaman malapit sa kusina ng mag-asawa, ay nagtatago ang masayang-masayang si Aling Bella. Nakangiti ito na parang isang nakakatakot na halimaw. Dumating na ang nakatakdang oras ng aking paniningil. Sa pagsira mo ng buhay ko, aking Romeo, maghintay ka lang. Dahil hindi pa yan ang katapusan. Nagsisimula pa lang ako sa pagbawi sa pagyurak mo sa aking dangal. Isinusumpa ko. Mapapabilang ka kasama ng asawa mo sa brutal na pagpaslang ng mga kagaya ninyong magulang na malulupit sa anak. Tila baliw na tumawa si Aling Bella. Ang tunog ng tawa nito'y may kasama pang ik-ik. Nakapangingilabot at nakakatakot ang banta ng isang mambabarang na inabuso dahil sa panandali ang tawag ng laman. Ang katauhan ni Aling Bella sa buhay ni Romeo at Buloy ang magsisilbing sandata niya. Nawawasak sa buhay ng mga taong may nagawang kasalanan sa iba. Samantala pagpasok ni Buloy sa kanyang kwarto, ay nagtataka siyang napatingin sa kanyang sarili. Kasabay din ng pag-alulong ng aso ang muling pagkibot ng mga sugat niya. Patawarin mo ako, Buloy. Pumasok na ako nang walang paalam sa kwarto mo. Nagulat pa si Buloy sa biglang pagsulpot ni Aling Bella na dumaan sa bintana ng kanyang kwarto. Ito pala ang dahilan ng pag-iingay ni Tinoy. Naku, baka malaman nilang naririto kayo, Aling Bella. Huwag ka mag-alala, Buloy. Hindi nila malalaman. Dito lang ako sa katre mo, manonood sa mga gagawin mo. Hindi na ako makapaghintay. Sasagot pa sana si Buloy. Pero inagaw ng atensyon ng pag-alulong ni Tinoy ang mga sasabihin niya. Sinilip niya ito sa kulungan. At halos mapatda siya sa kinatatayuan nang makita sa kanilang bahay ito nakaharap. Senyales na may hindi magandang mangyayari sa pamilya niya. Pero mas lalo siyang nagulat nang biglang magsalita si Aling Bella. Kunin mo ang langis sa iyong bulsa at gamitin mo ang mga sugat mo.
Parang iisang kumikilos ang kanyang mga kamay para kunin ang bote sa loob ng kanyang bulsa. Kahit anong pagpupumiglas niya para pigilan ang gagawin, nasa isip lang niya ang lahat ng pagtutol niya. Ngayong tapos mo nang lagyan ng langis ang mga sugat mo, hiwaan mo ulit ang mga ito at patakan mo ng iyong dugo ang mga bagay na ginamit nila sa pananakit sa'yo. Ganun nga ang ginawa ni Buloy. Isa-isa niyang pinatakan ng bilao ang panghilod na bato at ang sandok na tinipon niya sa may kalan. Sa mismong may dugo niya pinatakan langis. Biglang umihip ang malamig na hangin. Uminit naman ang kanyang pakiramdam at nagtatakang napatingin sa kinaroroonan ni Aling Bella. Nakaupo lang ito habang nakangisi. Bakit ninyo ako napapasunod sa lahat ng mga ipinag-uutos niyo sa akin? Iginaganti lang kita sa lahat ng kaapihang dinanas mo sa kanila. Hindi ka ba masaya, Buloy? Hindi po, Aling Bella. Nakikiusap po ako. Huwag niyo pong saktan ang pamilya ko. Kung may nagawa man po silang mali sa inyo, ako na lang po ang parusahan niyo. Hindi! Sila mismo mananagot sa akin. Binigyan ko sila ng pagkakataon para mabuhay. Yun ay ang ipaubaya ka sa iyong ama. Kapalit ng pananahimik ko. Pero anong ginawa nila? Araw-araw kanyang sinasaktan. Binubugbog. Lahat tiniis ko dahil umaasa akong mapapabuti ka sa kanila. Pero trinato kanila na parang hayop. Kaya magbabayad sila sa lupit ng paghihiganti ko sa lahat ng kaapihang dinanas mo sa kamay nila. Wala po akong kinalaman na Aling Bella. Kayo po palang punot dulo ng mga patay nangyayari dito. Dahil sa inyo, dahil sa kung anong hipnotismo na dala ng langis ay pinapahid namin sa sugat. Hindi yan isang hipnotismo, kundi isang pinakamalupit na barang ng isang babunal. At ang langis na yan ang papatay sa mga taong gumawa sa iyo ng kalupitan. Itigil na po ninyo ito. Nakikiusap po ako. Huwag po ang pamilya ko. Hindi ko kayo mapapatawad kapag nagkataon, Aling Bella. Patawarin mo ako, Buloy, sa gagawin ko. Siguro panahon na rin para malaman mo ang buong katotohanan. Ako ang iyong tunay na ina. Ginahasa ako ni Romeo. At dahil sa pananakot niyang ilalayo ka sa akin sa sandaling mag-ingay ako, ipinaubaya kita sa kanya. Pero kahit hindi ka lumaki sa akin, anak, masakit pa rin sa akin na makita kang sugatan. Dahil gusto nilang pasakitan ako. Sa pamamagitan mo, magagawa nila akong saktan. Pero sumusobra na sila. Bumalatay naman sa mukha ni Aling Bella ang matinding galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkaraan ay marahas siyang bumikas ng isang malupit na orasyon. Hindi ko hahayaang mabahiran ng dugo ang mga kamay mo, Buloy. Dahil sa barang na gagawin ko sa kanila, sila mismo ang papatay sa mga sarili nila. Magpapatayan sila gamit ang mga bagay na ginamit sa iyo. Huwag kang kukurap. Nanginginig ang buong katawan ni Buloy. Napilit nilalabanan ng malakas na puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Wala ring salita o anumang kataga ang gustong lumabas sa kanyang bibig. Ang naririnig lang niya ay ang malakas na pag-aalulong ni Tinoy. Mas lalong bumundol ang kaba niya nang buksan ni Aling Bella ang pintuan ng kanyang kwarto. Buloy, bakit kasama mo sa kwarto ang hayop na babaeng yan? Naririto ako para manood ng isang magandang palabas na magaganap. Saka hindi ba't ako naman ang tunay niyang ina? Baliw! Tignan ko lang kung matawag mo pa akong baliw kapag inutusan ko na kayong magpatayan. Huwag, Aling Bella. Patawarin mo na po sila. Inay, sasama na ako sa inyo. Huwag mo lang po silang sasaktan. Mababarang nababunal ang tawag sa akin, anak. At wala sa bukabularyo ko ang tumigil sa mga nasimulan ko na. Sige, Vilma.
Kunin mo itong sandok at gamitin mong panghampas sa mukha ng iyong anak na si Jomer. Hindi! Hindi! Inay, huwag kang susunod! Pero tila may kusang pagkilos si Aling Vilma. Nang damputin nito ang sandok. Tanging ang itim lang ng mga mata nito ang nagpapakita ng pagtutol sa ipinag-uutos ni Aling Bella. Maya-maya inutusan din nito si Jomer. Ikaw naman, Jomer. Gumanti ka sa iyong ina. Kunin mo ang batong ito at ipukpuk mo sa mukha ng iyong ina. Huwag kayong titigil hanggat hindi kayo napapagod. Huwag! Tila mga bingi at mga wala sa sariling sinaktan ni na Aling Vilma at Jomer ang isa't isa. Si Mang Romeo naman ay nakatayo lang at hindi makapagsalita. Itong bilao na ginamit mo sa anak natin, Romeo. Ilusot mo ang iyong katawan dito at huwag na huwag kang titigil hanggat hindi napupugot ang iyong ulo. Noon lang nalaman ni Buloy na ang babunal ay isang uri ng pinakamalupit na pambabarang ng isang taong may matinding galit sa taong binabarang. Gagamitin nito ang katawan ng isang taong nakaranas ng kalupitan sa taong nais biktimahin. Ang pangunahing kagamitan ng isang babunal ay ang gamit na hinawakan ng biktima at naihampas sa katawan ng pinagmalupitan. Ang sugat na nilikha nun ay susugatin muli ng mambabarang. Gamit ang sariling dugo ay ipapatak yun sa gamit ng taong nahawakan ng kanyang babarangin. Ito ang nagsisilbing ritual ng malupit na mambabarang. Sa kasawiang palad, tanging kamatayan lang ng mga biktima makakapaghinto sa ganitong sistema ng pagpatay. Parang isang bangungot ang mga nasaksihan ni Buloy habang pinagmamasdan ang mga nangyayari sa kanyang pamilya. Para siyang mababaliw sa walang katapusang sakitan sa pagitan ni na Jomer at Aling Vilma. Nauna nang bumulagta si Mang Romeo dahil humiwalay na ang ulo nito sa katawan. Nagkalat ang mga dugo sa sahig hanggang umabot na sa silong ng bahay. At sa huling pagkakataon ay tinangka ni Buloy na yakapin ang kanyang ama para makahingi ng tawad. Pero sa kasamaang palad, hindi niya maigalaw ang sariling katawan. Habang sugatan sina Jomer at Aling Vilma, kahit lumuluwa na ang mga mata ni Aling Vilma sa kakapukpok ng bato ni Jomer sa kanyang ulo, ay tuloy lang din ito sa pagsaksak at pagtusok sa katawan ng anak gamit ang hawak na sandok. Hanggang sa tuluyan na ring lumuwa at bumulwak ang mga bituka ni Jomer. Makaraan pa ang ilang saglit, ay biglang naglabasan sa katawan nito napakaraming mga ipis hanggang sa unti-unting nalagutan sila ng hininga. Inay! Itay! Kuya Jomer! Wala na kayo. Patawarin niyo ako. Wala akong nagawa para iligtas kayo. Huwag mo silang iyakan, Buloy. Ang sama nyo. Halimaw kayo. Hindi ko kayo mapapatawa sa ginawa ninyo. Hindi ko kayo matatanggap na aking ina. Isa kayong kampo ng kadiliman. Nagawa ko lang ito dahil mapagparusa silang mga magulang, Buloy. Hindi kayo Diyos. Wala kayong karapatang bumawi ng buhay na may buhay. Lumayas kayo sa harapan ko. Kayo din! Sumama ka na sa akin, anak. Magpapakalayo-layo tayo. Para ano? Takasan ang ginawa ninyo? Alam niyo ba kung ano magiging epekto sa akin ng mga nakita ko? Ha? Anak. Wala kayong puso. Hindi matanggap ni Buloy ang sakit ng paghihiganti ni Aling Bella sa pamilyang minahal na niya. Napuno siya ng hinagpis at pagsisisi nang tanggapin niya ang langis na binigay sa kanya ni Aling Bella. Wala siyang kaalam-alam na isang mahusay na babunal pala si Aling Bella. Isang mambabarang na malupit pa sa mga mapanganib na ordinaryong mambabarang.
Ililibing ko ang aking pamilya bago ko ililisanin ang lugar na ito. At kayo, wag na kayo magpapakita pa sa akin. Dahil hindi ako mangingiming gamitin din ito sa inyo para kayo ipaslangin. Simula sa araw na ito, patay na ang totoo kong ina. Patawarin mo ko anak sa mga nagawa ko. Nagpadala ako sa bugso ng aking damdamin. Tama lang na maging pulubi kayo. Ang mamalimos ng awa ng iba habang buhay na dadalhin mo kasalanan sa pagbabarang mo sa kanila. Isa lang masasabi ko sa inyo, Inay, may katapat na kabayaran ng paggamit nyo ng itim na kapangyarihan. Wala kayong puwang sa langit. Kasabay ng pamamaalam ay pumatak ang mga luha sa mga mata ni Buloy. Isa-isa niyang binuhat ang mga katawan ng mga walang buhay niyang mga magulang at kapatid. Sa likod bahay niya dinala ang mga ito. Naghukay siya ng lupa para magsilbing libingan ng mga ito. Habang kasama si Tinoy, tumagal din ng 6 na oras ang paghuhukay ni Buloy. Agaw dilim at liwanag na nang siya'y matapos. Humihikbing tinabunan niya ng lupa ang bangkay ng kanyang ama, ina at kapatid sa libingan ng mga ito. Matapos ay ipinatong niya ang mga kagamitang huli nilang ginamit sa puntod ng mga ito. Patawarin niyo ko dahil wala akong nagawa. Hindi ko na paglabanan ng mambabarang na yun dahil kontrolado niya ang katawan ko. Saan man kayo naroroon, Diyos na sanang humanap ng hustisya para sa inyo. Masakit sa akin ang malaman kong siya palang aking ina. Sana'y wala ng mga kagaya niyong lilitaw sa baryo na ito para hindi na makagawa ng kasalanan at muling pumaslang ang aking ina. Sana'y matagpuan din niya ang kabutihan at pagsisihan niyang mga nagawa niyang kasalanan. Natanaw din ni Buloy ang ina niyang si Aling Bella na malungkot na naglalakad papalayo. Magmula ng mga panahong yun, ay wala nang balita sa mag-ina. Ayon sa mga matatandang huling nakasaksi sa kalupitan ng mga mambabarang, ang pagiging babunal daw ang nagsisilbing panakot ng mga matatanda sa sino mga magulang na pinagmamalupitan ng kanilang mga anak. Lahat sila'y takot sa galit ng isang mambabarang na babunal. Nawala din ang mga kwento ng buong pamilyang huling nakaranas ng kalupitan ng ganti ng isang anak na inapi at inabuso. Ayon sa mga matatanda sa baryo Masigla, nasa paligid lang ang mambabarang at naghahanap ng mapapatay na magulang na malupit sa kanyang anak. Ang pagmamalupit ng mga magulang sa isang anak ay hindi na pagmamahal na matatawag kundi parusa. Ang pagiging magulang, ama o ina ay nagsisilbing proteksyon ng mga anak. Hindi ito estado para saktan at alilain ng kanilang anak. Tungkulin nilang gabayan ng mga anak para hindi mapahamak, hindi para ilagay sa panganib at magresulta na maagang kamatayan. Hanggang maaga pa, huwag pagmalupitan ng mga anak dahil baka nasa tabi-tabi lang ang mga mambabarang na babunal. Wakas. Hindi ka pa rin nakapaghugas ng pinggan?